بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على الإنسان خلقا وإيجادا ورزقه من الطيبات فضلا وإمدادا وأحل له ما ينفعه أجسادا وأرواحا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay lubos na pumupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilanan na tayo ay nilikha ng Allah ng maayos na pagkalikha, marangal na pagkalikha, at ganun din tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na lubos na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob sa kanyang mga alipin. At ganun din tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na pinahintulot niya sa atin na makakapag-benepisyo sa atin dito sa mundong ibabaw na ito, at ganun din makakabenepisyo sa atin para sa pangkabilang buhay ng ating mga gawain. Mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos nating sinaksihan ng Allah at ganun din si mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tayo ngayon ay matatalakay natin inshallah subhanahu wa ta'ala sa pag-aaral na ito. Sa yugto na ito ay isa sa mga pinaka-importante at kabilang sa dapat na pagtuunan natin ng pansin, at ganun din kinakailangan na matutunan natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang ating matatalakay ay pasok ito sa tinatawag natin na muamalat natin dito sa mundong ibabaw na ito. Ibig sabihin yung mga ginagawa natin pang araw-araw, o di kaya yung ginagawa ng bawat isa dito sa mundong ibabaw na ito, na tayo ay pasok dito ang pananampalatayang Islam. Dahil ang Islam, lahat ng ating mga gawain ay tinuruan tayo ng pananampalatayang Islam kung alin dito ang tama at kung alin dito ang hindi pwede. Alin dito ang halal at alin dito ang haram. So matatalakay natin ay patungkol sa tinatawag na al-bay', patungkol sa tinatawag na kalakalan, o di kaya sa madaling salita yung pagbebenta, pagtitinda, o di kaya dito sa mundo ng business, sa mundo ng business. Kaya marapat na inshallah subhanahu wa ta'ala ay kahit kakaunti ay matutunan natin at makakuha tayo ng kakaunting, o di kaya makakuha tayo ng mga aral sa pag-aaral na ito. Bago natin talakayin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inutos sa atin, at ganun din ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na tayo ay mamuhay ng kaaya-aya dito sa mundong ibabaw na ito, mamuhay ng legal, mamuhay ng nasa ipinahintulot ng pananampalataya, o di kaya ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tayyib, ayon sa hadith na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kaaya-aya o di mabuti. Kaya hindi tumatanggap kundi kaaya-aya o kundi ng mabuti. Kaya gusto natin na tayo ay pumasok sa ganitong mga gawain, o di kay gumagawa sa transaksyon na ito ay naayon sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala at naayon sa turo ng pananampalatayang Islam. Kaya naman, sa madaling salita, ang tinatalakay natin sa transaksyon ng pagtitinda, pagbebenta, kalakalan, ay kung ano yung naayon at kung ano yung ayon sa turo ng pananampalatayang Islam. Kaya naman, mga minamahaling Allah subhanahu wa ta'ala, matatalakay natin kung ano nga ba ang hukam, ano nga ba ang hatol ng tinatawag na al-bay', o di kaya ano nga ba ang hatol ng pagbebenta, pagtitinda, o di kaya yung pagbibusiness. Kasi uso ngayon ay kahit saan tayo ay nandoon ang transaksyon, mundo ng pagbebenta, mapa online, o
di kaya ay sa mga lugar, sa palengke, lahat ay kahit saan tayo ay meron tayong matatagpuan at makakapag saksi tayo sa kung ano yung mga transaksyon ng mga tao sa mga paligid natin. Kaya ang kaalaman na ito ay hindi ibig sabihin na tayo ay hindi tayo nagbebenta, hindi tayo nasa business, sa mundong ng business, hindi na natin pag-aaralan. Subalit, bagkus, kinakailangan ay pag-aaralan din natin ito dahil kabilang tayo sa mga tao na sabihin natin ay nagkakaroon din ng transaksyon sa pagbibili o di kaya pagbibenta. So, kinakailangan lahat tayo ay matutunan natin ito inshallah subhanahu wa ta'ala. So, ano nga ba ang hatol? Ano nga ba ang hukam ng tinatawag na al-bay' o di kaya yung pagbibenta? Al-bay'u mashru'un bil kitab al-aziz. Ang pagtitinda ay ito ay pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinahintulot niya sa atin. Wa ahallallahu al-bay'a. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinahintulot niya ang tinatawag na kalakalan o di kaya pangangalakal o di kaya yung pagbibenta, pagtitinda, pagbibusiness. Wa harrama ar-riba, at ganun din ay iniharam o di kaya ay ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na patubuan o di kaya yung transaksyon na may tinatawag na o di kaya mayroong patubo, interest. So yun ay kabilang sa ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang pagtitinda, pangangalakal ay ito ay ipinahintulot ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang batas na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay gumagawa ng naaayon sa kung ano ang batas na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang kung hindi natin alam, okay, so kung wala tayong kaalaman pagdating sa mga batas na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, so baka ay mahulog tayo sa mga gawain na andun pala ay ipinagbawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na kung ang bagay ay haram, lalo na yung bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman napaka-delikado kung hindi tayo sa halal na mumuhay, kung hindi tayo sa halal kumikilos. Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kwento ng isang lalaki sa panahon na sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kanyang binanggit niya yung isang lalaki. Halimbawa, yung isang lalaki na siya ay nag-traveler o di kaya siya ay naglalakbay, na halos makita talaga yung itsura ng bakas ng kanyang paglalakbay. At pagkatapos, ang lalaki na ito ay yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kumbaga, ang tao na iyon dahil sa pagod, dahil sa siya ay malayo ang kanyang pinaglalakbayan, o di kaya ay siya ay halata sa kanya ang tinatawag na paglalakbay, at pagkatapos siya ay nagdua. Pagkatapos ito ay nagdua, ya Rabbi, ya Rabbi, tinawag niya ang kanyang Panginoon, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu la. Di kaya pa anna yustajabu lidhalik. Ang tao na ito, ang lalaki na ito, siya ay nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang kanyang kinakain ay haram, ang kanyang iniinom ay haram, ang kanyang sinusuot kasuotan ay haram, at siya ang kanyang ipinamuhay ay haram, at papaano tutugunin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, napakalaking epekto, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mamuhay tayo sa haram, kumain tayo sa haram, kumita tayo sa haram, umiinom tayo galing sa haram, nakita halimbawa, kaya dahilan ng hindi pagtugon ng ating mga dua. Kaya natin ito tinatalakay upang tayo ay malaman natin
yung mga halal, malaman natin yung transaksyon na legal na meron tayo na ipinahintulot sa ating relihiyon, di sa relihiyong Islam. Kaya naman, balikan natin yung hatol ng tinatawag na albay o di kaya yung tinatawag na pagbebenta, pagtitinda ulit kay kalakalan. Hindi lamang sa Quran ito binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati na rin sa sunnah, pati na rin sa tinatawag na hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay binanggit din niya doon yung word, o di kaya binanggit din niya yung tinatawag na albay, o di kaya yung pangangalakal. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yuba' hadirun libadin, o di kaya sa isang hadith, la yabi'u hadirun libad. Ibig sabihin, hindi pwedeng pagbentahan ng tagabayan ang isang Bedouino. Ibig sabihin ng Bedouino, halimbawa sa mga Arabo, yung nakatira sa desierto, yung nakatira sa malalayo sa syudad, yun ang tinatawag natin na Bedouino. So ibig sabihin, kung isang tagabayan ay hindi maaaring pumunta doon sa isang Bedouino, di kaya sabihin natin taga-nayon, na siya ay magbebenta doon sa kanya dahil yung isang Bedouino ay hindi niya alam kung ano yung totoong presyo ng tinatawag na produkto na ibinebenta ng tagabayan. So sa hadith nito na pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagpunta o di kaya pagbenta ng isang tagabayan na pupunta doon sa tinatawag natin na taga-Bedouino. Maliban na lamang yung taga-nayon na iyon ay pupunta siya sa syudad upang malaman niya at makita niya yung mga presyo ng mga produkto na ibinebenta. So, ibig sabihin, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumaan din at nakaranas din ng tinatawag na pagbenta at nakaranas din siya ng pagbili. So ganun din ay ito ay sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din sinabi ng propeta Muhammad, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. At binanggit rin dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung dalawang magkatransaksyon, sabihin natin yung bumibenta, yung bibili at saka yung nagbebenta, bil khiyar ay meron silang pagpipilian. Ibig sabihin, halimbawa kung kakansilahin nila yung kanilang transaksyon sa kanilang bintahan, malam yatafarraqa, habang hindi pa sila nagkakahiwalay. Ibig sabihin, meron silang pagpipilian, meron siyang pagpapasyahan kung ito ay tutuloy nila ang kanilang transaksyon o di kaya ay hindi, habang hindi pa sila nagkahiwalay sa lugar na iyon o di kaya hindi pa sila physical na nagkahiwalay doon sa lugar na iyon. So ibig sabihin, sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay binanggit itong tinatawag na albay, binanggit itong tinatawag na pagbebenta o di kaya pagtitinda. Kaya ang ito ay masyru' o di kaya ito ay ipinahintulot sa atin ng Islam o di kaya ipinahintulot sa atin sa ating pananampalataya. At ganun rin, matatalakay din natin kung ano ang hikmah, ano ang wisdom, ano ang karunungan ng pagpapahintulot ng pagbebenta, pagpapahintulot ng ganitong gawain. Al-hikmatu fi mashru'iyyatil bay', ang wisdom o di kaya karunungan ng pagbebenta o di kaya pagpapahintulot sa pagtitinda ng kalakalan, hiya bulughul insani hajatahu mimma fi yadi akhihi bighairi harajin wala madarra. Ibig sabihin, ang purpose nito o di kaya ang wisdom nito, karunungan, ay upang halimbawa yung isang tao ay makuha niya ang kanyang pangangailangan. Makuha niya ang kanyang pangangailangan kung alin yung wala sa kanya, yung pangangailangan niya na mula sa iba o di kaya mula sa pagmamay-ari ng iba, na makukuha niya ito ng walang hirap at walang kapahamakan. Ibig sabihin, sa madaling salita, makukuha niya ito ng legal. So kaya pinahintulot at mayroong sinasabi nating pagkakalakalan o di kaya pagbebentahan, pagtitindahan sa tinatawag na sa atin sa relihiyong Islam. So kaya ay ito ay ipinahintulot sa atin ng pananampalatayang Islam. At ganoon din mga
mga minamahal ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na talakay natin yung hatol, yung hukmul bay' at saka yung tinatawag natin na hikmah. At ganun din, matatalakay natin yung tinatawag na arkan. Ibig sabihin kung ano nga ba ang mga haligi ng bay' o di kaya haligi ng pagbebentahan. Ibig sabihin, binubuo ito ng mga haligi. Kaya matatawag itong bay' o di kaya sabihin natin na matatawag na pagbebentahan kung mayroon itong mga bagay na ito. Una, yung tinatawag natin na al-bai'. Kinakailangan sa unang haligi ay mayroong tinatawag na al-bai'. Ang bai', so ang ibig sabihin ng al-bai', ito yung nagbebenta. Ibig sabihin ito yung nagbebenta. At ang bai' wala budda an yakuna malikan lima yabi'u. So, kinakailangan yung al-bai' na iyon, yung nagbebenta na iyon, kinakailangan an yakuna malikan lima yabi'u. Ibig sabihin, kinakailangan sa kanya ay siya'y malikan. Ibig sabihin na sa kanya, okay? Sa kanya yung kanyang binibenta. Okay? So, sa kanya yung pagmamay-ari niya. Pagmamay-ari niya yung kanyang binibenta. Kasi bakit, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ganun din, ang isang nagbebenta, so kinakailangan pagmamay-ari niya yung binibenta niya. Okay? Dahil sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang sahaba na lumapit o di kaya nagsabi sa propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang lalaki na naghahanap ng o di kaya bibili doon sa isang sahaba na iyon, na ngunit wala sa isang sahaba na iyon ang gusto niyang bilhin. Kaya nagtanong siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam na bintahan ko ba ito? Di kaya bibili muna siya doon sa palengke at pagkatapos ay ibibenta niya doon sa naghahanap na iyon. Ibig sabihin, kung yung sahaba na iyon, hinahanapan siya, halimbawa sabihin natin ng produkto, item, ngunit wala sa sahaba na iyon. Hindi, wala sa kanya. Kaya ang sinabi niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, pupunta muna ako sa palengke, bibili ako doon, at pagkatapos ay bibintahan ko yung tao na iyon. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan, sinabi niya, la tabi' ma laysa indak. Na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinagbawal niya, hindi rin pwede na pagbintahan mo yung wala sa iyo. Pagbintahan mo yung tao na wala sa iyo. So, ibig sabihin, kinakailangan ay pagmamay-ari mo. Mayroon ka, di kaya pagmamay-ari mo yung binibenta mo. Aw ma'dhunan lahu fi bay'ihi. At ganun din, o di kaya kung hindi sa kanya, ay binigyan siya ng authority. Binigyan siya ng pahintulot na ibenta yung bagay na iyon. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, ay mayroon siyang inutusan na magbenta. Halimbawa, mayroon siyang inutusan na magbenta at yung may-ari ng produkto, sil'a, o di kaya yung item na iyon ay pinahintulot. Binigyan yung tao na iyon na, yes, pwede mo na itong ibenta. So, yun ay pwede pasok sa tinatawag natin na al-bai' o di kaya nagbibenta. At ganun din, rashidan ghayra safih. At ganun din, yung nagbebenta dapat ay nasa tamang pag-iisip. Hindi baliw, o di kaya hindi nasira yung kanyang pag-iisip. So, nasa tamang pag-iisip. So, hindi pwedeng magbenta ang baliw. Walang hindi normal ang kanyang pag-iisip. So, yun ay kinakailangan sa isang taong bai' o di kaya isang taong nagbebenta. Pangalawa, mula sa haligi, arkan ng al-bai' ng pagbibenta, ay kinakailangan ay nandoon ang tinatawag na al-mushtari. Ang ibig sabihin ng al-mushtari, yung bumibili. So, customer. Sabihin natin ay customer. So, kinakailangan yung mushtari, wala budda an yakuna jaizat tasarruf bi an la yakuna safihan. So, kinakailangan yung bumibili naman
ay may kakayahang gumawa ng desisyon at hindi isang taong walang pag-iisip. So para katulad din noong nagbebenta. So kinakailangan din ay yung bumibili ay nasa tamang pag-iisip din. Kumbaga, meron siyang kakayanang gumawa ng sarili niyang desisyon mula sa transaksyon, mula sa pagbibili. So kinakailangan ay nandoon sa kanya at hindi siya baliw, di kay hindi siya wala sa tamang pag-iisip. Wala sabiyan lam yu'dhan lahu. At ganun din, hindi rin sa bata o di kaya hindi umabot sa wastong gulang, hindi rin pasok doon sa tinatawag natin na bumibili. So ganun din yung halimbawa yung bata na yun lam yu'dhan lahu, at ganun din hindi ipinahintulot sa kanya. Walang kumbaga hindi siya binigyan ng authority. Halimbawa sa pera, hindi siya binigyan ng authority na bumili, so hindi yun pasok sa tinatawag natin na tamang proseso ng tinatawag na al-mushtari o di kaya ay bumibili. At pangatlo, ganun din, kabilang din sa arkan ng pagbibenta, al-bay', yung tinatawag natin al-mabi', al-muthamman, wala budda min an yakuna mubahan. Ganun din mga minamahal Allah subhanahu wa ta'ala, sa al-mabi' na ito, yung ibig sabihin nito yung ibinebenta. Okay? Yung ibinebenta, yung item, sabihin natin yung produkto. Kinakailangan din nito ay mubah. Kinakailangan yung ibinebenta mo ay mubah. Ibig sabihin ng mubah, ibig sabihin kung ito ay dapat ay ipinahintulot. Dapat ito ay sabihin nating halal. Hindi pwede na magbenta tayo ng haram. Mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga sumampalataya, kumain kayo mula sa mga kaaya-aya, o di kayo yung ipinahintulot, halal na itinustos sa inyo, o di kayo binigay na biyaya sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin tayo, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa o di kaya kumain tayo ng tinatawag na halal, ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun, kaya kinakailangan sa isang mabi' na binibenta mo kabayan o di kaya kapatid sa pananampalatayang Islam, kinakailangan ito ay halal. Huwag kang magbenta ng haram. Halimbawa, yung khamar. Halimbawa, yung alak. Hindi ito pasok sa tinatawag natin na ipinahintulot sa Islam. Ba? Marami pang iba. Alak, sigarilyo, o di kaya yung sabihin natin yung mga haram na bagay na ipinagbawal sa Islam. So, hindi ito pasok sa dapat na ibenta sa pananampalatayang Islam. At ganun din tahiran, ganun din ay kinakailangan ito ay tahir, kinakailangan ay malinis. Malinis, halimbawa yung khinsir, hindi mo pwedeng ibenta yung khinsir dahil ito ay marumi. Haram pa bukod sa haram, sinabi natin kanina bukod sa kinakailangan ay halal. So itong khinsir, yung baboy, halimbawa, ito ay najis, ito ay tinatawag natin na marumi. At ganun din yung patay na hayop, halimbawa, o di kayo yung mga marurumi na ibinibenta. So hindi ito pasok sa tinatawag natin na dapat nating ibenta, yung tinatawag na al-mabi'. At ganun din, makduran ala taslimihi. At ganun din, kinakailangan yung item na iyon ay kaya itong ibigay ng nagbebenta. Halimbawa, kaya niya itong iparating doon sa tinatawag na bumibili. Okay? So hindi pwede na magbenta ka na hindi mo kaya itong ibigay doon sa bumibili. So halimbawa, kung ang isang tao ay bibenta niyang isda. Halimbawa, bibenta siya ng isda. Okay? Bibenta niya yung isda, ngunit yung isda ay nasa tubig, nasa dagat, hindi niya nakuha. Okay, so hindi pwede na magbebenta siya ng isda, ngunit nandun yung isda sa dagat. So hindi papaano niya iyon maibibigay, papaano niya iyon mai-turn over doon sa bumibili. At marami pang halimbawa. So ibig sabihin, yung isang bagay, isang
produkto na iyong ibinebenta, so kinakailangan ay mayroon kang kakayanan na ibigay ito doon sa bumibili. O di kaya ito turn over sa kanya. So halimbawa rin sa sasakyan. Halimbawa ikaw ay nagbebenta ka ng sasakyan, so kinakailangan ay kaya mong ibigay sa kanya yung sasakyan. Halimbawa, nandoon sa iyo ang susi at nandoon yung yun ang dahilan ng halimbawa, yung susi na yun yung dahilan na kung saan ay may parating yung sasakyan o di kaya maihatid yung sasakyan doon sa bumibili. Okay, so ganun din. Ma'luman ladal mushtari walau bi wasfihi. Ganun din, kinakailangan yung binibenta na iyon, yung produkto na iyon, yung sil'a na iyon na ibinibenta, so kinakailangan din ito ay alam ito ng bumibili. Kumbaga, alam niya yung item na iyon walau bi wasfihi, kahit sa pamamagitan ng paglalarawan. So ikaw na bumibenta, ikaw na sabihin natin nagbebenta, so kinakailangan ilinaw mo ng maayos doon sa bumibili. Yung bagay na yun, halimbawa, ilarawan mo siya ng maayos, nang walang halong scam, walang halong sabihin natin, meron kang tinatakpan, o di kaya mayroong sabihin natin sira doon sa iyong ibebenta sa kanya. So kinakailangan malinaw, klaro ito sa bumibili. So yun ay kinakailangan iyon sa iyong ibinibenta. So kinakailangan ay malinaw sa kanya ang kahit pa man sa pamamagitan ng paglalarawan. Pang-apat, mula sa arkan ng albay, mula sa arkan ng pagbibenta, kinakailangan ang tinatawag na sigatul aqd. Ibig sabihin ng sigatul aqd, yung formula ng kasunduan. Halimbawa sa pamamagitan ng salita. Okay. So ano nga ba ito? Wahiya al-ijab wal qabul. Ibig sabihin, ito yung tinatawag natin na offer at saka yung acceptance. Ibig sabihin yung alok at saka yung pagtanggap. So bil qawl nahwa bi'ni kadha fayaqulu al-ba'i bi'tuka. Halimbawa, yung tinatawag natin na formula ng kasunduan, halimbawa, silang dalawa ay nag-uusap. Itong tinatawag natin na siga. Ibig sabihin yung pag-alok, o di kay pag-alok natin, halimbawa, pag-alok at saka yung tinatawag natin na pagtanggap. Halimbawa, sa isang produkto, halimbawa, sinasabi ng bumibili, bi'ni kada, kumbaga, bintahan mo ako nito. At sasabihin nitong nagbibenta, bi'tuka, kumbaga binibenta ko ito sa iyo. So kumbaga nagkakaroon sila ng koneksyon sa salita na sila ay nagkakaunawaan sa pagbebenta sa isang produkto na iyon. O di kaya sa pamamagitan ng kilos. Ganun din sa pamamagitan ng kilos. At ganun din halimbawa kaan yaqula bi'ni thawban mathalan fayunawiluhu wa iyyahu. Halimbawa, kung siya ay bibili ng damit, siya ay bibili ng thawb. So ganun din, kumbaga malinaw yung transaksyon ninyong dalawa sa pamamagitan halimbawa ng salita at kilos na nangangahulugan na binibenta, nagkakaroon kayo ng pagbebentahan doon sa bagay na iyon. At panglima ng kabilang sa arkan, okay, kabilang sa arkan ang tinatawag na albay, yung tinatawag natin na at-taradi. Ibig sabihin ng taradi, yung tinatawag na kasunduan. So, ibig sabihin, yung tinatawag natin na agreement. So, kinakailangan ay merong agreement doon sa transaksyon na iyon. Dahil, فَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ بِدُونِ رِضَاءِ الطَّرَفَيْنِ. Dahil, hindi valid. Kumbaga, invalid ang isang bintahan. Okay? Invalid ang isang bintahan biduni ridha tarafain, na kumbaga walang kasunduan, walang agreement sa bawat panig na magkatransaksyon. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ng qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innamal bay'u an taradin, na kung saan ang pagbibenta ay may bisa lamang. Ibig sabihin, magkakaroon ng bisa lamang sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng magkabilang panig. Yung bibili at saka yung tinatawag natin na nagbebenta. At ganoon din, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa
banal na Quran, binanggit niya, "Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum." O kayong mga naniniwala, huwag ninyong kainin, lustayin o gamitin ang yaman ng iba sa inyo ng walang kabuluhan o di kay walang katarungan, maliban sa isang mabuting, sabihin natin kalakalan, pagbintahan sa pamamagitan ng pinagkaisang pahintulot ng isa't isa mula sa inyo. Yung tinatawag natin na at-taradi. So, ibig sabihin, hindi maaari sa atin na pilitin nating bilhin. Halimbawa, yung item na yun, kahit hindi ito binibenta sa atin, o di kaya ay pumipilit tayong ibenta na hindi naman ito, kumbaga hindi ito sang-ayon, hindi nakapag-sang-ayunan, so hindi natin pwedeng ipilit ang ganitong transaksyon. Maliban na lang kung pinagkasunduan, dahil ito ay magiging tama ang pagbibintahan kalakalan kapag ito ay pinagkasunduan o di kay mayroong agreement ang bawat isa. So yun mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam na natalakay natin dito sa unang aralin, yung tinatawag na hukmul bay', yung hatol ng kalakalan, pangangalakal, pagbebenta, pagtitinda, at bakit ito pinahintulot, at ganoon din natalakay natin yung mga arkan, natalakay natin yung mga haligi ng al-bay'. Mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay napakahalaga, kagaya ng nabanggit natin, ito ay napakahalaga sa atin dahil naalala ko yung hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nagmula kay Abu Hurairah. Ayon kay Abu Hurairah, niulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mala amin halal aw min haram." Binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, darating, kabilang ito sa tanda ng pagkagunaw ng mundo, darating ang panahon sa mga tao na kung saan ang isang tao ay wala na siyang pakialam. Kumbaga hindi na niya wala na siyang pagmamalasakit, wala na siyang pakialam kung saan niya kinuha ang kanyang kayamanan. Ito ba ay galing sa halal o di kay galing sa haram? So, ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga tao na wala na silang pakialam kung saan nila kinukuha ang kanilang kayamanan. O di kaya, halimbawa sa mundo ng transaksyon ng pagbibentahan, ay wala na silang pakialam kung ang binibenta nila ay haram o di kaya ay nakakakuha sila ng sabihin natin ng ipinagbawal na bagay. So ang gusto natin, kaya natin ito tinatalakay upang magkaroon tayo ng idea, legal na transaksyon patungkol sa pagbibintahan, pangangalakal o di kaya ay sa kalakalan. Inshallah, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na pag-aaral. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.